Si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Ito po yung sinasabi natin kanina na sasabihin nyo, papatawag, hindi naman napapatawag. Puro lang announcement eh. Di ba, gawain din ni Boying yan, Mr. Announcement, announce na announce, hindi naman nangyayari. Ganyan din to si Lacson. So, announce niya, papatawag niya yung Marines, hindi naman nangyari. Ito, halimbawa, kaya naiintindihan natin kung bakit pinipiga ni Marcoleta na, sige, pumayag ka na na ipatawag yung Marines. Di, bigyan mo, kailan ba, anong oras, anong araw. Bigyan na natin ng schedule. Di ba? Tingnan natin to. Na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Bigla daw nawala yung ipapatawag. Ano magagawa niya? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Eh paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Ayun, di ba? Wala sa transcript. Sinasabi. Paano mapupunta hindi mo pinatawag? Dapat pinatawag yung Bersamin na yan. Sangkot yan eh. Kaya nga, inalis pa nga yan eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat? Ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ayun. Di ba? Pinagmalaki mo. Naalala nyo yung ano na yan? Merong lalabas na 2. Malaking partisipasyon dito sa Ghost Projects. Hindi naman pinatawag. Sinama pa niya doon sa kanilang diskusyon patungkol sa 2026 budget. Ibig sabihin, ganun ka-importante. Pero hindi niya pinatawag. Nakikita nyo kung paano nililigaw yung taong bayan. Bakit kasi nila binabanggit sa media? Dahil sa media, kunwari, ginagawa nila yung trabaho nila. Kunwari, wala silang pinagtatakpan. Ilalayo nila kay Bongbong Marcos. Ilalayo nila kay Tambaluslos yung usapin. Ibibintang kung kani-kanino. Pero hindi ipapatawag. Bakit? Kasi magigisa. Pag pinatawag mo dyan, maituturo si Bongbong Marcos at si Tambaluslos. Maituturo yung magpinsan. Yan ang iniiwas nila. So, ibibintang nila sa iba, tapos tago na kayo. Aalisin kayo sa posisyon ninyo, aalisin kayo bilang sekretary, pero hindi na namin kayo patatawag. Umalis na kayo ng bansa kung gusto ninyo. Ganun ang style. Ganyan ang ginawa nila kay Saldico. Ayaw nga pa uwiin di ba? Sinabihan, diyan ka na lang. Kaya pala diyan, ididiin sa kanya. Pero hindi ka pa uuwiin kasi makukwestiyon ka rito. At pag napiga ang pitlog mo, napiga ka, lalabas ang totoo. Sinong totoo? Yung amo ni Lacson. Na sino? Yung magpinsan. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, kung nasa transcript, di sana, pinatawag ko. Baliktad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30, Nara Street sa Southports. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun, pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ng pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Di ba? Okay. Putulin natin dyan. Si Lacson, matindi mag-imbestiga. Yung CCTV nga ni Gutesa sino nag-imbestiga nun? Si Lacson o opisina niya? O may nagbigay sa kanya? In short, nag-iimbestiga sila. Bakit si Gutesa naimbestigahan?
Yung mga dapat ipatawag, ayaw ipatawag. Iniimbestigahan nga. Ito pati itong 18 Marines, pinaiimbestigahan to. Mamaya papakita ko sa inyo. Involved pati NBI. Di umano. Pero hindi mo naman pinapatawag. Ayaw nyo namang ipatawag. Bakit? Lalabas ang totoo. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Tingnan mo, ang daming dapat ipatawag. Sinong pinatawag ni Lacson? O yung dalawang kasambahay, di umano. Para anong sinabi? Hindi bahay yun ni Romualdez. Nakita nyo? Yung hindi dapat ipatawag, pinatawag. Yung dapat patawag, ayaw ipatawag. At yung ipinatawag nila, kinampihan pa si Romualdez. Kung saan yung bahay sa Borbs na yon na binabanggit ni Gutesa at ngayon ay binabanggit din ng mga 18 Marines, hindi raw bahay ni Tambaluslos. Kita nyo na? Yung kulay nito, labas na labas. Pansinin nyo siya dito, ha? Pansinin nyo po si Lacson dito. Mangyak-ngiyak na po. Bakit? Totoo kasi. Nasuplak siya ni Marcoleta dito. Nailathala ni Marcoleta yung itinatago-tago nila. Masakit po yun. Tingnan nyo si Lacson. Halos mangyak-ngiyak. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating. Nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo, sa pamagitan ng inyong interview, ay kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid? Kaya mo na. Ang laki po ng pagnanakaw ngayon. Hindi po ito simpleng korupsyon ng isang congressman. Di ba? Kung ito isang korupsyon, halimbawa, korupsyon lang to ng isang maliit na isolated case na pagnanakaw na korupsyon. Yung sinasabi ni Lacson na interparliamentary courtesy, pwede mong i-ano doon. Di ba? Kasi pwede namang masolusyonan yan, iisang ano lang yan eh. Isolated case lang naman yung corruption na yun. Pero itong corruption ngayon, ito ang pinakamalaking corruption sa history ng Pilipinas. More than sa corruption nung tatay niya 20 years na nakaupo. Ganito katindi to, 3 years in the making. Record-breaking na po ang corruption sa Pilipinas. Tapos, ang sasabihin ni Lacson, congressman yun. Interparliamentary courtesy. Ganun lang. Dapat yan managot sa taong bayan. Hindi na nga naman pag-uusapan dyan kung may kasalanan o huhusgahan si Tambaluslos o hindi eh. Iimbestigahan lang. Papupuntahin lang sa Senado. Ganun po kalaki yung usapin na yan para gamitan mo ng ganyang excuses, Lacson. Pambihira, oh. Tapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito interest ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President. Oh, di ba? Eksakto. Kahit ako, hindi ko itatago yan parliamentary na yan. Ginahasa ang kaba ng bayan. Ito, kaya nga ang term dyan talagang binaboy eh. Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo
na kung si Saldi ko lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostilled sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iniintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ayaw nga. Ayaw nga. Ayaw tuntunin yung ebidensya. Sinabi nila, pwede naman siyang mag-oath sa Zoom. Hindi naman pinayagan. Hindi naman pinag-Zoom. Di ba? Ganito tayo ginagago nitong si Lacson. Ganyan tayo ginagago na mag-boyfriend na yan si Tito Soto tsaka si Lacson. Tapos kung ano-ano sinasabi nyo. Sa atin naman patas lang eh. I really don't care kung DDS ka, pulakad, dilaw ka. Imbestigahan natin tong nakawan ngayon. Makakonsensya kayong mga kain suka kayo. Kayong mga dilaw eh. Isa pa kayo. Idediretsohan ko kayong mga dilawan, kayong pinklawan. Dapat kahit anong kulay niya, nakaw is nakaw. Si Dilima, inaabutan ng envelope, kinakampihan nyo pa. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala kasi nga nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayaw ko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talaga pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan? Pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Ito ang nakakainis kay Lacson. Ang usapin, ipapatawag itong Marines. Diba? For some time, binabanata ni Marcoleta si Lacson sa plenaryo. Si Lacson hindi sumasagot. So sinasabi niya, hindi siya sumasagot dahil pinapalagpas niya na, dahil ganito, kasi ganyan, kasi lalaki lang, ganun-ganon. Ayaw niya na sanang sumagot, kaya lang, enough is enough, yung pa sinabi niya. Enough, capital P. Enough is enough. Yan ang sabi niya. Kaya pala hindi sumasagot si Lacson. Na-expose siya dito. Kasi sa totoo, sumasagot naman si Lacson eh. Sa social media nga lang. Sumasagot naman si Lacson sa media nga lang. Sumasagot naman si Lacson sa keyboard niya. Pero pagharapan, hindi siya sumasagot. Kaya naman pala, hindi siya sumasagot kay Marcoleta. Wala palang utak talaga to si Lacson. Mahina ang utak. Kaya nga hindi ko alam. Ang ganda-ganda po ng pamamalakad ni Chis Escudero bilang Senate President, abogado, tapos Blue Ribbon Chairman si at Marcoleta, abogado rin. Ang ipinalit nyo, isang komedyante na Senate President, ang ipinalit ninyo, isang Lacson na walang alam sa batas. Na-expose siya dito. Di ba? Hindi siya makasagot eh. Alam niyo kung anong sinagot niya? Ad hominem. Binanatan si Marcoleta pro-China. Ganun po kalupit. Hindi naman kailangan ganun eh. Banatan mo si Marcoleta kung na patungkol doon sa dapat ipatawag o hindi ipatawag. Bakit pinorsinal mo na si Marcoleta? Napunta tayo sa China. Ganito style nito mga to eh. Ang usapin maleta. Sino pinaimbestigahan nyo? Yung Marines. Hindi yung deliveries ng maleta. Hindi kung saan napunta yung pera. Bastos to mga to. March 12 po, Mr. President. Senator Lacson. Sana po may panahon kayo.
sapagkat ipinatawag ko sa pagitan ng isang resolusyon, at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA. Hanap siya ng kakampi. Ay! Huwag niyo akong iwan dito. Sana pumunta ka. Mag-isa ako. Hindi ko kaya mag-isa si Marcoleta. Uy, huy, huy, huy. Pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung profesor sa UP. Bigla siya nakahanap ng lusot. Oh. Call a friend. Ng bakla. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Yun lang. Hindi po punta yan. Unless kasama niya si Tito Soto. Ito, next po tayo. Ito, no? Dahil supalpal na to si Lacson kay Marcoleta, nabuking ni Marcoleta na talagang umiiwas sa investigasyon ng ghost projects ito si Lacson. Kita naman natin, di ba? Yung dapat ipatawag, ayaw niya ipatawag. O, yung hindi dapat ipatawag, ipinapatawag at kinakampihan pa si Romualdez. Kita natin doon. Wala siyang panalo eh. Kahit sa mong butas tingnan, alam natin, ang leaning nito si Lacson ay nandoon sa magpinsan. Ang loyalty nito wala sa taong bayan. Ang loyalty nito nandoon kay Bongbong Marcos at saka kay Tambaluslos, kay Romualdez. Na alam naman natin ay malaki ang partisipasyon to the very least or mastermind dyan sa ghost projects. Alam natin yan. Di ba? Hindi makasagot ngayon si Lacson. Nagbitaw siya ng pangako pa nga eh. Kaya lang, dahil hindi niya kayang mapalusutan, bakit ayaw niya ipatawag itong mga Marines? Pumasok siya sa ad hominem. Ipinasok yung patungkol sa China. Di ba? Hanap siya ng butas. Si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, I don't know administrative order. Ayun, yari. hindi abogado eh. Sabi ko sa inyo, bakit naglagay kayo ng komedyanteng Senate President, naglagay kayo ng ganitong pulis na, hindi naman abogado yan. Di ba? Walang katayo-tayo, walang kaalam-alam. Kaya sabi ko, exposed dito talaga si Lacson. Wala talagang alam. Si Lacson ba, kaya naging Blue Ribbon Chairman, ay dahil siya ay capable? Or dahil kaya lang pilipitin ni Marcos at ni Romualdez ang leeg nitong si Lacson? Dahil siya ba'y may kakayanan mag-imbestiga, may kakayanan siyang pangunahan ng Blue Ribbon, kaya siya naging chairman? Or dahil attack dog or tagapigil lang ng investigasyon na alam nating tutungo kay Marcos at saka kay Romualdez? Kita nyo, walang alam mo. Andiyadyaan ka lang, Lacson. Taga mo sa bato. Nandiyadyaan ka lang, kaya ka lang may silbi. Dahil pinoprotektaan mo yung magpinsan. Kung wala na yung protection na yan, at hindi ka na nila kailangan, tingnan mo. Sa basura ka rin pupulutin sa inodoro. At pag nagkataon na lumabas talaga, I really hope na itong si Lacson
manindigan ka ng todo-todo dyan sa magpinsan. Kasi pag nahuli talaga na grabihan ang pagnanakaw ni Bongbong at ni Romualdez mapatunayan, huwag kang biglang babaligtad. Magpakalalaki ka dyan. Pahirap ka sa investigasyon imbis ka nakakatulong. Ano kang klaseng nasa Blue Ribbon? Oh. Ipinasok na yung China. Di tinanong siya ni Marcoleta patungkol sa China. Hindi naman pala alam. Number 29. Oh, Mr. hindi President. po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. Naghahanap siya, di ba? Nakatingin siya, naghahanap siya ng tulong. Call a friend. O, sige. Hindi mo alam, sasabihin sa'yo ni Marcoleta. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi interesado sa Kasi, sinasabi ko. no, Ngunit this ang sasabihin ko, Nagpansin nyo? Look at the demeanor of Lacson. Kinakabahan na. Nauutal-utal na siya. Mahirap talaga makipagtalo dito kay Marcoleta na on the spot ka dyan. Parang yung kabubuhan mo, tinapatan ng isang katutak na spotlight. O, tapos pagbukas ng ilaw, pung, lumabas, bobo. Exposed dito si Lacson. interesado ang buong Pilipinas sapagkat Call a friend, sige. ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, Kita niyo yung boses. ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Yan ang nilagay niyo Yan ang nilagay niyo sa Blue Ribbon as chairman. Ayan tayo eh. Di ba? Pag na susukol na, cornered na si Lacson, na susuplak, punta siya sa China. Nung dinala sa China, wala namang alam. Tapos ayaw niyang marinig. Na-corner siya ulit. Anong sagot? Nang hula. Kasi parang papanigan ni Marcoleta ang China. Yeah. Alam mo kung ano yung demeanor ni Lacson na ganyan? Hindi lang demeanor yung direction niyang ganyan. That is exactly the game plan of the Marcoses and the kain-dilawan. Kain-suka na dilawan. Dalhin sa usaping China, tapos pagdating sa usaping China, ibibintang sa iyo pro-China ka. Hindi mo iniisip ang taong bayan. Tapos pag-uusapan, hindi makakasagot. Basta sasabihin, hindi, pro-China ka. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan ang kuwento ng mga, especially yung mga dilawang pinklawan na political analyst. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan ng style. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, Yun. Ayan na, yung boyfriend. Ang sweet nila, no? Ang kakaingit. Sana may boyfriend akong ganyan. Joke lang, hindi ako bakla. Ay, nako. Naku, baka ma-chop-chop to. Sabihin bakla. Hoy! Hindi ako katulad ni Pink Lacson. But anyway, pakinggan nyo sa klolo si Tito Soto. The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Ayan tayo
Pag nasosoplak yung boyfriend mo, suspended eh. Tingnan niyo yung pagmumukha dito ni Lacson. Hindi na niya talaga malaman, ang gagawin niyo. Sasabihin ko ay The debate is going in. ulan. Ang sasabihin ko ay The debate is going. Parang bata na natahimik sa sulok. Sige na, asan na yung rest back ko? Asan na yung rest back ko? Tulungan niyo ako. Ang laking tao ni Marcoleta. Ay, nako. Laging ganito si Tito Soto. Di ba? So, alam nyo na. Bakit hindi sumasagot si Lacson? Kasi walang laman. At bukod doon, hindi lang sa walang laman ito. Hindi talaga siya lalaban kay Marcoleta. Obvious naman eh. Not many kayang dumibate sa ganito ni Marcoleta. Diyan ng mga politiko Pero, yung lining niya, na siya ay hindi para sa taong bayan, para siya doon kay Marcos at kay Romualdez.